Magandang araw uli sa inyo mga kababayan. So, pag-usapan natin saglit, ito pong si Riza Ontiveros at saka si Amy Marcos. No, sino po ba talaga ang nakikita ninyo na merong pagmamalasakit sa bayan? 'Di ba? Etong si Riza Ontiveros, maalala ko lang dati ang issue rito palagi. Dati tinitira ko rin ito sa base sa narrative ni Duterte ng mga kampo nito na etong si Riza Ontiveros nagnenok doon sa sa pera ng PhilHealth. Nako, hindi po. Mainam pa kung gusto ninyong makita kung ano ang totoo doon. Ulit-ulitin ko, hindi po siya nagnakaw ng pera. Yung aligasyon doon na nawala ang pera na may nangyari, yan po ay nangyari, wala po siya sa PhilHealth. Parang hindi pa siya na-appoint doon sa PhilHealth. Okay, so ito lang, i-google nyo lang yan. Claim that Ontiveros has not clarified her alleged involvement in PhilHealth anomalies is false. Okay, fact check po yan para makita nyo yung iba't ibang pruweba na mali po yung kwento ni Digong. Okay? Kasi nakikita rin nila potensyal si Riza Ontiveros na maging kalaban ni Sara sa 2028. Diba? Kahit panay sabing NPA, anak ng potsa. Nakapasok. Diba? Oh. Naging nanalo ng 2022 si Riza Ontiveros. At saka, kung maalala nyo lang din, siya yung nakikita talaga ng mga tao na na talagang nakikipagbakbakan. Ito nga, tingnan nyo. Diba? Una si Senyor Aguila, kulto ron sa Mindanao, laglag, nakahawla na yung Aguila. Tapos si Kibuloy, and then ito rin tong mga Pogo ladies. And then sunod si Harry Roque na yan. Wala siyang kinatakutan. Diba? Naging si Digong nga eh. nung hearing noon sa Senado. Diba? Pero tanong ko sa inyo, ano ba, hindi ito edited ha? Ba't ganito mukha nga pala ni Amy, nagkakalukot-lukot? Hindi edited yan. Yung picture po hindi edited. Pero yung personal na mukha ni Amy, nakuna ng ganyan kagabi. Yan po ang edited, yung mukha niya raw. Diba? Wala pa ho akong maalala na significant na ginawa nito ni Amy Marcos na mula sa isang political dynasty. Pero, diba? Minamahal ng marami. Maski ako dati, mahal na mahal ko dati ito kapamilya ng Marcos. Pero natigil ito nung mag-2014. Nung personal na nakaharap ko si Amy Marcos, naramdaman ko ang pagiging mangga. Na gustong-gusto niyang i-extend ang barangay election. At ang pinopromote niya ang kandidatura ni PBBM na baka daw tumakbong senador, yun pa yung dati, baka raw mag-senador o baka mag-bise, sabi niya. Pero biglang banat sa amin noon, gusto niyo ba na wala ng katulad nun sa tatang ko, hindi na kayo binoboto, ina-appoint na lang? Ganon sabi niya. Sagot ng mga matatandang loyalista doon, hindi ho, gusto namin may eleksyon. So yung mukha niya, nako, biglang nalukot. Tapos sumimangot talaga. Tapos maya-maya, nawala na sa amin, sa harapan. Nalaman ko na lang, nasa opisina ng kapitan ng barangay. Pero so far, wala pa ako naaalala na nakipagbakbakan siya dyan sa Senado sa mga ganyang klaseng investigasyon. Ginawa niya lang yon para protektahan ng isa pang kapwa niya taga-political dynasty. At ito po yung isang dahilan kung ba't ayaw na ayaw ko sa may mga taga-political dynasty. Huli na yan si PBBM sana. Tignan nyo naman, di ba? Ang tendency nga silang mga taga-political dynasty ay magkakampihan yan. They would protect one another for so many reasons. Pwedeng magkakasabwat sila, di ba? Pwedeng magkakampihan kasi talaga sila sa hocus-pocus, sa mekos-mekos. Di ba? Pangit ang ganung klase. No. Diyos ko, kagabi, ano nangyari? Di ba? Ito nga yung kanyang meron nga siyang statement doon na pabor siya doon sa motion. Presiding officer, sang-ayon po ako sa motion ni Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano, basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ito yung sinasabi ni Chis Escudero
na ano na marami silang pwedeng gawin. At ito na nga po, 'di ba? Ito yung maliwanag na drama talaga, maliwanag na napaghandaan. Oh, pati yung pag-upo ng yung panunumpa ng mga ng House prosecutors, tinamaan doon sa kanilang ginawa kagabi. Dinelay yung alas 4 na oath-taking ng mga senator judges, minotion na ibasura, kaya lang that's unconstitutional, binago ni Cayetano. Ang plan A, ipabasura, magbobotohan ang lahat. Sabi nga niya, let's divide the table. Hindi pwedeng i-divide. And then si Risa Hontiveros, hinarang yun ni Risa. Ang ginawang pagharang ni Risa Hontiveros doon, yun yung sinabi niya na wag na munang mag-entertain ng mga motion o kung ano paman, 'di ba? Yun ang sinasabi niya pagkatapos ng speech ni Bato de la Rosa. Oh. Ito. Order. I have the floor, Mr. President. Order. I have the floor, Mr. President. Okay. Sa puntong ito, tama po dito si Senator Amy Marcos. Okay? Ang point of order, ito po ay pwedeng hindi kailangan ng recognition. At any moment na may nagsasalita, ay pwede mo itong banggitin sa mikropono. And point of order takes the higher precedence. Kasi kaayusan po yung ito po yung tungkol sa kaayusan. Tama si Amy dyan. Okay? Kaya lang ginamit ni Amy to para bulabugin etong si Risa Hontiveros. Kasi yung sinasabi rito ni Risa Hontiveros, hinaharang niya na yung possibility na magkaroon pa ng kagaya ng amendments, yung possibility na ma-divide, magbotohan ang buong Senado kung ibabasura na ba yung impeachment. So yun po yung hinaharang dito ni Risa Baby kagabi. Verified impeachment complaint be dismissed. Yan yung main motion. In the spirit of true action, therefore, allow me to end by moving. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified So ang nire-raise yung issue dito sa verified impeachment complaint na to is yung 1-year bar rule na violate daw. Maliwanag naman na in-explain ko sa inyo na hindi po na violate ang 1-year bar rule base po sa GR number 3459 na ang initiate, ang ibig sabihin inaksyonan ng Kongreso. Yung na-refer o na 1/3. Yun po. Tapos, question din niya yung jurisdictional infirmity daw ng 20th Congress. impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Yes, that's correct. Dahil dito sinasabi niya, binabanggit niya na kasi nakapaloob na sa impeachment court. So, kaya nga sabi, kailangan, we cannot dispose anything about the or related dun sa impeachment court. Kaya kailangan nakakonvene tayo. So sabi ni Chis, tama naman, dapat nakakonvene na yung korte. So they convened the impeachment court kagabi, tapos saka inulit ito. Yan, inulit ito. Ang tawag dito, saka nagkaroon ng amendments kasi nga they realize na hey, mukhang magkakagulo kapag dinismiss lang ng ganon-ganon. Dahil may bumara kagabi sa kanila na hindi pwedeng i-dismiss. Kundi dalawa lang, acquittal or conviction ang ending nito. So inamyendahan and he agreed on the amendment sa kanyang main motion. Immediately after the speech of the good gentleman from Davao, Yan, I move that any
interpellation or any action, any seconding speech on the privileged speech be suspended momentarily after his speech to allow us Nag-react si Bato eh. to take our oath, which was the subject of the approved motion yesterday, and again, the subject, which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I restate my motion, Si Aimee, oh. Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas bigyang daan yung inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I still Point have of the floor. order. I have the floor, Mr. Point of President. order. I have the floor, Mr. President, A point to of make order, way Mr. President. for Session- taking of the session oath is before the suspended. presiding officer. Yun. Sinuspend tuloy, di ba? Yung ginamit ni Aimee na pambulabog kay Risa Ontiveros. Bakit po? Under the parliamentary rules, since nag-move si Risa Ontiveros, no? So yung kanyang move, once na second ito, at posibleng may mag-second talaga dito ng mga kasama niya, like ni Coco Pimentel. Di ba? Sanggang tikit eh. So pag nag-move ito ng I second the motion, pagka nag-second the motion si Coco, then obligado ang chair na mag-rule dyan sa kanyang motion. Hindi yan yung ganyang klaseng motion, hindi yan kinakailangan ang divide the table. Hindi kailangan yon. Yung chair mismo ang kailangan na magsalita kung ano ang kanyang desisyon doon sa sinasabi ni Risa Ontiveros. Yung kay Bato de la Rosa, it has to be decided by the simple majority votes. Kaya lang, invalid nga yun eh. Lahat ng mga senador natin pwedeng makastigo ng Korte Suprema. Oh. Kaya, inimyendahan. Di ba nakakabwisit lang? Napakasimple lang ng buhay. Ginagawa nilang komplikado para may mapagtakpan. Di ba? Mga loko-lokong ito. Ay nako, si Aimee nyo. Pamura nga natin muna. Ako sa lahat ng mga mambabatas na supporters ng pamilyang Duterte, mga putang ina ninyo, gawin nyo ng legal ang pagnanakaw at korupsyon dito sa Pilipinas. Huwag nyo nang papanagutin si Sara Duterte. Nakakahiya naman sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Andito kami mga taxpayers. Dudoblehin namin ang sipag. Dudoblehin namin ang pagkayod namin para meron kayong manakaw. Libreng-libre na kayong nakawin ang perang pinaghirapan namin. Huwag na kayong mahiya. Mahiya kayo sa pamilya ninyo na walang makain. Huwag nyo na kaming isipin. Taxpayers lang kami. Libre nyo nang nakawin ang pinagpagura namin. Mga putang ina ninyo. Sa poll. And I dedicate that to Aimee Marcos.